po si Joseph Torres Beachcraft at ang topic po natin ngayon is about po sa mga school shootings na nangyayari at kung bakit nagsalita at nagbitaw ako ng salita na may mga mangyayari pang mas malagim. At syempre, awareness na rin po sa lahat ng magulang. Sana po ay mapanood po ito ng mga magulang. Alam ko naman, 80% na makakapanood nito ay magulang at sana po kahit man lang sana sa 20%, umakyat din sa 50% na makapanood nito yung mga kabataan. Because this video na ilalabas ko ngayon, ito po ay not just to save one people, not just one family, but sana po lahat po ng tao na makapanood nito ay maging ligtas sa aking mga nakita pang babala. Yung nangyari po sa mga school shootings na matagal ko lang babala, ito nangyayari na nga. Pero may salita ako na meron pang mga darating. At para maiwasan yun yung reason kaya ako ito ginagawa. So, I did some research. Kasi po ang mga nasisisi ngayon ay who's responsible? Ano yung main source kung bakit nangyayari itong mga ganito? Okay? So, ang sinisisi po ng mga mangilan-ngilan is yung mga online gamings na brutal. I'm a gamer myself, pero tignan din natin yung side ng mga nagsasabi kung bakit dapat natin sisihin yung gaming. Pero syempre, para sa akin as a parent, kayo din, parent din naman ng mga manonood nito, ay nasa environmental po ito. Hindi po ito pwedeng sisihin lang sa isang gaming. Hindi po ito pwedeng sisihin lang sa mga kapabayaan ng magulang, which is one factor din po yan. Kasi yung mga kabataan na gumagawa ng ganyan, yan mo hindi naman talagang totaling 2 years old, 3 years old. Alam niyo, yung mga walang kamuang-muang, yan po ay mga kahit minor de edad, may tamang pag-iisip na ho yan. Alam na ho yan, tama't mali, pero ba't ginagawa pa rin? Ano yung impluensya nila? Ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon, the danger of social media. The danger of social media in general. It's not just about the bad parenting. It's not just about the negligence of letting our children so hooked up in the internet sa mga gamings na yan. Dahil marami pong game. Ako nga, gamer din ako eh. But I do not blame the gaming apps that I played. Ever since nang ako po ay high school, ako po ay gamer na rin ho. Not that addicted, pero yun nga, sa mga gaming online dyan, like Left 4 Dead, my favorite, 100%. Hindi ako magsasawa doon. Never gonna get tired of it. GTA, my second best. Yun, mga talagang brutal na yun, di ba? Pero bakit ang sinisisi ngayon yung Roblox? Yan yung pag-uusapan natin. Bakit galit na galit at nagagalaiti? Naidaan na nga sa Senado yung pinag-usapan yan, di ba? Dahil yung dating shooting sa nangyari, na babala ko din yon na nangyari, ay dun din sinisi. Yun yung biniring up na topic ni Miss Risa Hontiveros, na ating active senator. Was she right? Hindi po siya 100% tama, pero meron po siyang factor na dapat kong i-agree. Kasi totoo din naman talaga yung sinabi niya. I'm not a amid supporter of Risa Hontiveros, alright? This is not about the politics po, ha? Pero yung may mga ilang sinabi po siya ron na yun nga lang, medyo napabayaan niya yung mga sarili niyang salita, kaya naging parang nang lumaki na wala na sa punto ba. Pero meron po siyang factor doon, unsupervised children can cause that. Pero wag din po natin ilihid sa kaalaman nating lahat na bullying existing to this day. Mas matindi po ang bullying ngayon kesa nung araw.
Alright? Hindi ko po to sinasabi dahil ako witchcraft o faith healer na nakikita, nababasa lahat. No. Actually, this is technically not my job. My job is to do healing, magpatayo ng hindi makalakad, magpalaya sa mga sinasaniban, di ba? Ang weird, no? Faith healing, nag-blessing sa mga taong nahihirapan sa buhay, payamanin sila nang walang tinatapakang iba, ibalik yung mga perang na-scam nila, na kinain sila ng kasakiman din nila, magbagong buhay yung mga taong nasa loob na binibless ko na makalabas at magbago. Yun ang tawin kong trabaho. But I am doing this because I believe na this power na kinurse sa akin na witchcraft, na I am a witch, I can do some good things din naman. I'm not gonna let my history or my blood or my talent to hold me down. Kung ano bang kaya kong i-provide. So ito nga, sinasabi ko sa inyong lahat. But this is not about me, this is about you and your life. The lives of others. The bullying still exists today. At yes, mas masahol ho ang bullying ngayon. Sabihin na nating mali ako sa mga nahulaan ko. Sabihin na lang natin marunong ka lang naman bumasa ng algorithm 'di ba? Mas maganda 'yun. But anyways, I'm not smiling, I'm not laughing, I'm just hysterically being sarcastic. Bullying exists today. At napakatindi po ng ano natin ngayon. Gabay po ng mga anak, gabay ng magulang ang kailangan nating i-provide sa ating mga anak po. Okay? Dahil yung sinabi rin naman ni Robin Padilla na mga kabataan ngayon ni kalalambot ay meron din naman siyang point doon. Okay? At hindi po natin yan dapat isisi sa mga Gen Z mismo na sumilab lang, okay? Actually, tayong mga millennials ang merong good meron tayo dong 80% factor kung bakit. Alam nyo, okay, bakit parang sinisisi mo, millennial ka rin, millennial din ako. Kasi nga tayo mga millennial na mga kami nga noon pag may nang bubuli sa amin, inaano kami, yung lumalaban kami, ganyan, kahit talo kami, ganyan, di ba? Tapos dati mga teachers namin gat-gat, garuti, paltukin ka ng ng chok, patayuin ka sa gitna ng klase, patipahin ka sa campus, nakaganon ka, tapos sinasaniban, mga ganon. Ngayon, mga malalambot, ganon. Alam nyo bakit ang lalambot ang Gen Z ngayon? Kasi yun nga mga dinanas natin noong mga panahon, tayo mga millennials na tumanda na, medyo binaby natin masyado yung mga anak natin. That's the truth. So tayo mga millennials, tayo po yung gold. Tayo po yung gold. Nasa golden shovel po tayo para maakay natin ng maayos yung mga diamante, mga bagong sibol. We have to teach them not only to fight back, pero to fight fair or to forgive, or 'di ba? Take some balls, hindi yung kukuha ka ng baril, mamaril ka. Tapos syempre unsupervised. Dati may oras kami kaya kami magko-computer. Ngayon naman ang mga anak namin, nako, basta ng computer, kung wala nang oras, unsupervised na sila. Dahil nga yung kalayaan noon na kinakamit na, yung kalayaan noon na medyo nakukulangan tayo, yun yung reason kung bakit ang tinuna natin ngayon. Bakit yung mga kabataan ngayon ganyan na lang, na parang napapabayaan talaga sila. Ayun, yung ginawa ng batang yan, yung mga namaril na yan, yung gumawa ng shooting na yan, 'di ba? Yung nakaraan, tsaka yung ito ngayon, yung sa Ateneo. Kaninong sisi niyan? Hindi po sa laro, sa magulang, paniguradong suicide yan. Yun ho ang lalabas diyan. Magulang na naman ho. So you get my point. Ako, I'm doing my best to save many lives sa pagdadaldal, pagsasalita ko dito. Sana po kahit di nyo na ako ma-appreciate, kahit di nyo matandaan ang aking muka, yung salita ko, yung aking gawa, kahit yun na lang yung baunin nyo. Please, i-mentor nyo po yung mga anak ninyo. Kahit to, ang anak nyo ay nakakabuntis na at mabubuntis na, nandun pa rin kayo. Aba, kasi guys, mahirap.
It could be the school right next to you. It could be the school that your sons and daughters, your brothers and sisters has been studying. Diba? So, yes, meron po tayong mga theories dyan. No? Hindi naman na theory yun dahil nga totoo naman yung mga school shooters po sa ibang bansa sa US. May mga GZ community po sila sa Roblox. So, yes. Totoo yun. Hindi yun conspiracy theory. Totoo po yun. Vulnerable po ang kabataan. We have to step up. Diba? You have to step up. What if this happened to my child? To my son, to my daughter, diba? Mapapaisip ka eh. So, para rin naman hindi nasayang ang oras ninyo sa panonood sa akin. At sana may naintindihan din kayo. Inaanyanyahan ko po kayong sumubaybay sa akin. Kayo mag-alala, Catholic po ako, faith healer po ako, hindi po ako masama, hindi ako witchcraft talaga na masama, alright? I'm just doing the best that I can to help people. Ang mag-share po nito ay bibigyan ko ng naka-automatic na po ito. May dasal na tong video na to. Ang sino man na mag-share nito, meron pong 1 week na protection sa mga anak nila. The best I can. Pero siyempre, pag medallion owner ka, lifetime na protection yan sa mga anak mo. Sa mga kliyente ko, nanonood sa inyo, shoutout sa inyo, mga kliyente ko na magulang na at may mga anak. Ako nang bahala sa mga anak ninyo. Hindi ko babayaan yung mga yan. Dahil meron po akong mga supporters at mga clients na malapit ho dun sa mga pinangyarihan ng mga shootings na yan, and they're proud na nakilala nila ako at feeling nila safety. Yun yung pinangahawakan nila, yung safety na binibigay ko, yung salita ko ba. So yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo at gusto kong i-share sa inyo ngayon. So tatalakayin po natin to isa-isa. Hindi ko po kayo masyadong bibiglain, okay? Para parte-parte yung napapanood nyo sa akin. Kasi busy din po kasi ako sa dami mga nag-i-inquire, sa mga nag-a-apply na medallion, may personal life, at syempre yan, yung nga, yung mga social medias na hinahawakan ko, napakadami. So mas dadamihan ko yung upload ko. Ito lang muna sa ngayon ang aking i-share sa inyo. But whoever's watching, whatever time, whatever country, whatever religion that you believe or where you're from, doesn't matter. We are one. We are all children of God. And we all deserve to feel His presence. And if you feel the presence of God through me, despite my namesake, I truly appreciate that. I feel good about that. So yun po. Again, I'm Joseph Lord Witchcraft. Thank you for watching.